Isang test doon, dalin mo nga sa church eh. Kung masusunog ba siya. Hindi. Ay, grabe. Hindi. See you in forever. How about naman si Kuya Patrick, syempre. Welcome to the Black Shirt Crew Podcast. Ito ang podcast para sa mga church creative like you and me. More than just second tools, pag-uusapan natin ang buhay church creative behind the scenes and of course, our faith that fuels it all. Tara, samahan mo kami sa aming kwentuhan. Hello everyone! Welcome po sa ating Black Shirt Crew Podcast. Ang podcast para sa mga church creative like you and me. So, episode 8 na tayo guys, sakalain nyo yun. Kaya, sobrang thank you po sa mga viewers namin, audience na patuloy na sumusuporta. So, para po sa mga bagong nanonood, ako po pala si Chevy. Ako si JR. Ako po si Prince. And ako si Pat. And we will be your host for today's episode. Kaya stay tuned lang kayo kasi yung pag-uusapan namin today, sobrang makaka-relate lahat. Nakakakilig ba yung... Nakakakilig. Nakakakilig pala yung tamang term. Ayan. Okay, so gaya po sa mga nakagawian namin, meron kaming pag-giveaway dito sa Black Shirt Crew. So all you have to do is to stay tuned and we will choose sa mga viewers namin, especially dun sa nagsagot dun sa MMF Question of the Week namin. Okay? Sa mga nag-comment doon. Pipili tayo ng winner, i-announce natin mamaya. Yes, so, yes. hindi lang sila ma-enjoy sa kwentuhan natin. Sa mga revelation ni Prince. So, may mananalo pa ng shirt. Pastor Pat. Yes. I-announce namin sa dulo ng live stream na to kung sino mananalo. So, sa episode na to, we will talk about what's trending in the recent weeks. Siyempre, yung main topic natin, usapang love in ministry. And we will have a special new segment only for Mamaya. this episode. Yes, mamaya. Ano Pero kaya yun? may napansin ba kayo? Oo, bago yung host Ah, natin. yun ba. Just for this episode lang, guys. Dahil, Yeah. dahil si Chris ay wala kasi meron daw siyang... Kadate. Chris, ingat ka dyan, Chris. Hindi, nasa tech lang siya. Kadate niya yung computer. Sige, start na natin. Ano yung mga baon yung trending news trending. ngayon? Mga What's quiz? trending? Yung bagong AI model ngayon, yung DeepSeek, mga kapatid, nakita natin to. Sabi nga, goodbye OpenAI na daw kasi nagkaroon ng katapat si OpenAI. Billions of dollars ang ginamit daw sa OpenAI pero ang kiniklaim ni DeepSeek parang $5 million lang nagawa nila yung ganong klaseng model. And tinry ko siya this week. So nag-type din ako ng mga queries ko and okay naman siya, updated yung information. Pero may mga narinig ako na na kwento, sabi nila pag tungkol daw sa China yung tinanong mo, hindi daw accurate. Ayun lang. Yun yung nag-trending nung recently na nung tinanong about West Philippine Sea. Kumbaga iba yung sagot niya. Or iniiwasan. May sarili siyang sagot. May sarili siyang sagot. So parang sa kanila yun pag... Kasi controlled Siyempre under communist rule siya. So siguro yung mga developer parang sumunod din sa sa gusto ng Chinese government. Pero yun nga, nung nilaunch siya, yung dami ng nag-download. Parang natalo nga niya sa downloads yung mga OpenAI and other AI na apps. Kasi parang na-curious talaga yung mga tao, ano ba yung DeepSeek. Na-download ko pa lang pero hindi ko pa tinatry. So iniisip ko kung itatry ko siya. Kasi medyo alam mo yun, cautious ako na gamitin siya. Pero ang interesting sa akin dito is naapektuhan yung mga ibang AI related companies gaya ng Nvidia, di ba? Bumagsak yung nila, yung stock. Kasi nga yung DeepSeek uses more cost-effective resources na hindi kailangan ng mamahaling mga equipment. So, Okay, next. So, base sa latest survey, bagong survey, Pinoy Consumption of Music. So, mga Pilipino daw ngayon ay mas babad makinig ng music. Relate. Talaga ba? Relate ako dyan, kuya. So, sabi, 126 minutes per day. So, sabi din naman, kasi daw, malala na daw ang traffic. Kaya, okay. So, counted yung yung parang, travel time pala. parang isa sa mga factor. Kasi matraffic daw ngayon sa Pilipinas. Okay. Pero actually kahit hindi traffic kasi kung talagang music lover ka. Kasi minsan pa nga habang natutulog or naliligo, may music.
Parang hindi siya Oo. surprise sa akin nung lumabas yung ano na yun ni Info kasi likas na musical ang Pinoy. Tapos consumers pa talaga ng media. I think Yes. kunwari sa YouTube, highest consumers tayo one of the highest, di ba? Consumers ng digital media. Saka parang marami na rin nagbo-boom na artist ngayon kasi parang ang ganda ng mga songs ngayon. Kagaya ni Kagaya ni Chris Madrigal. sabi na. So, abangan nyo, meron daw, may song daw nalalabas si Chris. Abangan Ay. nyo. Sa mga fan club ni Naku. Chris dyan. So, kasi fan club niya 5 eh. So, 4 kami dito sa OP. Tapos yung mama niya, joke lang. Pero kayo, gaano kayo kadalas makinig ng music? Lagi. Parati, no? Whether may lyrics yan or instrumental, okay lang kahit may lyrics sa'yo, sir. Okay lang. Kasi parang noise lang din siya pag sa bahay. Yes. Gusto ko talaga may music pag nag-worship. Joke ba yan? Natawa ba kami dyan, Kuya Jay? Naisip, paano pag walang music? Nice. Pwede ba yan? Oo. Pwede talaga. Sasabayan mo ng so. Okay, sige, next. Yeah, so yung next is merong lumabas na trailer na bago sa FB ngayon about another Bible story, no. So parang sumisikat ngayon yung mga Bible stories sa mainstream media. So Last time, di ba? May Mary. Chosen, Mary, di ba? So ngayon, yung story naman ni David ang magkakaroon ng bagong series sa Amazon Prime. Ayan. So ang title is The House of David. Ang interesting dito kasi whenever merong mga Bible stories na lumalabas sa popular media, parang minsan parang cautious tayo kasi yung mga dating napapanood natin minsan sobrang iba sa story talaga sa Bible. No, merong movie before Noah. Napanood niyo ba yun? Ay, Russell Crowe. Excited pa ako nun pero nung pinanood ko may mga stone giants. May mga Wala bato naman na. sa Bible. So, pero ito interesting kasi si Dallas Jenkins, yung creator mismo ng The Chosen, shinare niya and highly recommended niya. So, Parang daw siya. Yung Christian values, ano ba siya? Perspective ng Christian siya. Yung producers, I think, are good friends with Dallas Jenkins. And I think exciting siya na panoorin. Ayun, so something to look forward, no, to watch, and of course, whenever we watch, series like this, kailangan talaga basahin mo rin sa Bible kung ano talaga yung totoong pangyayari. Ayun. Pero weekly siya, no, and it will start in a few months. Yeah, a series siya. So, movie lang. yeah. Natamaan niya kaya si Goliath yan. Uy, spoiler Spoiler ka naman. alert. Spoiler ka. Oh my. So, ang title niya ay? The House of David. House Akala ko of story David. niya. Tungkol sa bahay niya pala yung... Oo, bahay niya. Okay. So, paano ginawa? Paano ginawa? Paano ginawa yung bahay niya pala. So, napanoorin natin. Feeling ko hindi lang ito isang season. So, abangan na lang, no? Abangan na lang. Dami palang trend. Anong bato? So, yan ang mga bagong news natin. Okay, tara, usap na tayo. So, in today's episode, we will talk about love in ministry. Ayan, so dahil malapit na ang Valentine's Day at Love Month ngayong February, so, okay din na pag-usapan, no? Ano nga ba yung ibig sabihin ng pag-find ng love while serving in ministry? Sige, meron akong tanong po dito, mga quiz. Kayo po ba, paano nyo na-meet yung spouse or future spouse nyo while serving in ministry? Ay, pinakabata muna. Okay, naisip ko ako na. Pinakabata since Kinikilig. future spouse pa lang. Future spouse. Wait lang. Reveal na ba yan? Nanonood ba si Grace? Nanonood ba Grace, si kung future nanonood spouse? ka. May pictures actually, di ba? So, ano ba? Una kami nagkita sa isang ministry sa church, praise team. So, ano siya, backup singer. Ako naman ay drummer. So, ayun. Usual yung ganun magkasama sa ministry. No? Backup singer and drummer. Okay. Mas napapadalas din yung pagsasama namin kasi nagvo-volunteer ako doon sa Sunday school ministry namin. So, teacher din siya noon. So mukhang mabait. mukhang Ikaw.
ayun, napapadala. Baka kasi mayak. Yun. Labang background Yun, music. madalas kaming magsama sa mga church events, ministries. Yee! Doon ko siya unang na-meet. Hi, Grace. Ay, may nag-hello siya. Ayan na. Grace. Siguro, Ilang sarap years na kaya na siguro ni friends Grace or na. naging magkakilala sa church bago naging kayo? I think mga 4 years or 5 years bago ko siya like napansin. Napansin ako. Lakas naman, kuya. Napansin. Ako, hindi ko lang kung gaganahan si Grace kumain o... Yeah. Pero ano ba itsura ni Grace kasi? Kasi baka hindi nila alam ng mga audience natin. So, ito si Grace. Ayun. Yun po yung nakadila Anong po. Si Hindi Grace, po yung nakadila. Grabe, Kuya Prince. Iba yung tsura mo dito, ah. si Grace daw yung nakadila. Parang ibang tao. Wow, grabe. Si Prince ba yan? Grabe. Nagbibinay ka pala, Prince? Kailan to, Kuya Prince? So, way Mga back 2017 yan. Wow, College. project, gano'n ka ba College. si Baring Prince, oh? College yan. sino ba kayo ng college din? Hindi. Ano siya? CEU siya. Ako, JRU. Grabe. 2012. Sabi ni Grace, 2012 po ako dumating sa church. So, yun na. 5 At sa buhay? Joke lang. Yee! Pero ito na sila ngayon. So talaga. Wow. Yan, Wow. Ang lusog na po namin, no? Talaga nga naman, kapag nasa tamang tao ka. Nasa, Salamat. nasa tamang tao, sasaya. Sasaya. Yes. Yun yung short story namin. How we met. Thanks for sharing, bro. See you in forever. Wow, about naman si Kuya Forever, Patrick, patay tayo syempre. Ay, anong storya ng buhay mo, Kuya? Kami, nagkita kami sa isang young adults conference. Ano ba? Ayun, magkaiba kami ng church actually. And then, nagtagpo kami sa isang young adults conference. And from there, doon nag-start yung dating namin. Or dating, panliligaw until I was 25 then. And then, October yon, December, kami na. Ayun. So, pag ano kasi feeling ko pag pag medyo ano ka Kakaya na, ka na po. mature ka na, no, and feeling ko at that time 25 ano na, parang wala nang paligoy-ligoy, 'di ba? Ewan ko. Ayun. So wala nang paligoy-ligoy, direct to the point. So after 3 months kami na. Pero ang interesting dito, ang interesting dito nung naging kami, eto totoo. nalaman ko na na pinagpe-pray na pala niya. Oh. Lupit naman nun. Ano naramdaman niyo, Kuya? Okay. Hindi. Naiyak. Yeah, kasi medyo mahabang story, mauubos yung natin eh. Pero ano siya, kumbaga inano talaga ng Lord na kami ang magka-knocks. Grabe yung kilig sa room, ha? Pati mga tech people namin nakasmile, oh. Tinitingnan. Kinikilig. Sorry, pagpasensya. Kasi ganun, Valentine's, Love Mondays. Yeah. Yun, payat nga. 2009? Ilang years na kanya kay Pat? 2 years? 2 years. Ito na sila ngayon. Tatlo na sila. Andyan na si Zoe. Ay, May sige. dinosaur. Ay, may dinosaur. Yan yung alaga nila. Okay, Kasi ng next. dinosaur. Syempre, di pa huhuli. Si Chevy. Si Kuya JR. Ako, yung wife ko na, hi, love. So, yung wife ko na-meet ko sa church. Yun. Young people, syempre. Mas matanda ako sa kanya ng 4 years. So, umabot ako sa point na nag-serve lang ako sa ministry. So, very faithful and I've been praying. So, sabi ko, parang bigla lang ako na in love. Tapos yun, so I started Love at praying. first sight Siguro, ba yan? one year ako nag-pray. 1 year ako nag-pray. Sabi ko, Lord. Tapos may isang event, nag-pray yung church. Parang may dumating na na visitor sa church namin. So, sabi nung sige, mag-holding hands tayo, mag-pray daw. So, syempre, anong ginawa ko? Pumesto na ako malapit sa kanya. Ganun pala dumang. Pumesto na ako malapit sa kanya. So, syempre, sige, tara, holding hands tayo. Guys, pray take tayo. note. So, syempre, yung mga tao nagpe-pray sa church, ako pinagpe-pray ko siya. Pinagpe-pray ko yung kami. So, yun. Na mag-intertwine. Tapos, ano pa ba? Siguro ko nakikinig yung asawa ko ngayon. Pero yeah, kasi isang beses, di sa church, umattend kami. Tapos nagpagupit siya ng buhok, maikli.
Tapos nagpino sa Friendster. Sabi kong ganda pala nito Ay, doon talaga. So, yan. Nagtuloy-tuloy na. So, 23 years old naman ako nung naging kami. Yeah. Pakita mo naman yung picture niya. Ayun, no? Kitang-kita, oh. Ito. Talaga yung picture na. Yan. Hindi ko na maalala kung ilang taon ako na. Puti, oh. Itim. Sobrang Black the and filter. Grabe yun. Hindi, maliwanag talaga yan. Pero tatlo na kami ngayon. I have a 6-year-old, super daldal na. Okay, so next question na tayo. Hindi, Chevy. Gusto daw nila malaman yung Ako big ba? reveal. Mamaya Yung natin revelation. kaya na kaya big reveal mo, Chevy. Ano, i-reveal ko ba talaga? Sige, i-reveal mo na nga. Yung sa akin. Dami nagko-comment sa atin. Kukwento ko muna kung paano kami nag-meet. Sige, kwento mo na paano kayo nag-meet. So, way back, I guess 2016, 17, January. Nung una ko siyang nakita, ang cute-cute niya. Tapos, sa province namin, sa Pangasinan. Okay. Parang, siya, galing dun sa, parang, circle ng classmate nung papa ko. So, ayun, nung dinala siya dun sa bahay, nung pumunta siya dun sa bahay, ayun, tambay sa kalsada. nalabat first sight ako dun. Tapos, Ano ba siya, nakatira sa kalsada? Hindi. Hindi, pakita na nga natin. ay, hindi ko na kaya kwento. Baka nanggigigil na yung mga tao eh. Sino yan? Ito gaya ka, Chevy. Ang aking pet, syempre, si Shibi. Wala nang iba. Wow. Ayan, di ba ang cute niya? Ayun. Syempre, bukod sa aking pet, syempre, ang aking family din. Okay. Family Aking sa parents at syempre, ang aking church media team. family. Ito ang pinaka-core ko kasi bukod sa creatives fam kami, part din kami ng worship team. Ayan, so sila. Ayun. Proceed na tayo. So, ayun sa mga nakwento nyo po mga quiz. Meron ba kayong masishare dyan yung mga challenges or blessings habang nasa relationship kayo tapos nagsiserve sa church? Siguro isa sa mga challenges namin nung nag-start parang kami, siguro yung study. Hindi naman sa naging hadlang yung study sa relationship. Bagay yung pagbabalance. Hadlang pa yung studies. Hindi naman sa hadlang yung study sa relationship. Baga, paano mo siya ibabalance kasi may kaagaw na yung studies ng oras eh. So, yun yung isa sa mga challenges. Blessing. Siguro yung blessing na na natututo ka rin sa kasama mo, like sa partner mo. Yung mga bagay, siyempre may mga bagay na alam siya na hindi mo alam, mga ganon. So, na-enlighten ka din. Siguro yun yung i-highlight ko na blessings. Bukod sa mga pagkain na kinakain namin. Siguro yun yung Pero dami daw tinuro sa kanya. Madami. Tinuruan mo daw siya magmahal. Mahal. Yun talaga yun. Grabe mga bati ko yan. Yun yung pinost ko din kanina sa MMF group na yung mga church media volunteers ba, meron pa bang time na kasi 'di ba parang ngayon unlike before feeling ko mas maraming tasks na ginagawa ngayon yung church media like editing and meron pa bang time yung mga singles na Ay naku, pag gusto talaga gagawa ng time kahit walang time. Mapipigilan mo ba yung mga yan? Oo, sa bagay. Tama ba? Mga segment tayo na feeling ko yung mga media team yan, yung mga nagpadala matitinik ng sulat. Mga music team, mga media team yan, mga matitinik. Mga tahimik lang yan sa gilid, pero May mga may magre-react dyan. No? may inaay yan. pwedeng maging inspiration yung meron kang crush or gusto sa team. Pero at the same time, pwede rin siyang maging distraction. Dapat balance and nasa tamang panahon din, di ba? Blessing and challenges. Sa akin, nung time na yon, nung dating kami, at that time, syempre inspired ka na mag-serve. And siguro I think yun yung alam mo kung tama siya or in the right direction kung hindi siya, it doesn't take you further away from God. Rather, it brings you closer to Him. Yes. Ayun. So, challenges.
Feeling ko wala masyado Yeah. Oo. Kasi busy din naman ako ng time na yun. Yeah, oo. Time, setting aside time talaga. So, ano lang, know your priorities. So, Sana all. Challenges, sana all daw. Sumasana all si Chevy, Soon na yan, Chef. But ako, siguro challenges siguro pag may conflict kayo. Like, ang hirap, kasi kung kasama mo sa church, kasama mo sa team, ministry team, pag nag-away kayo, ang hirap ngumiti, di ba? Kahit nakasmile ka, pero may dinadamdam ka sa loob. Yun lang naman, pero ngayon, looking back, nag-mature na syempre. Ngayon, mas masaya na mag-serve, lalo na pag wife mo na. Pag isa na lang kayo. It's always nice to have someone na in-encourage ka magsimba, na yun, mag-pray, na mag-tithes. That time po ba nung part ng ministry? Si wife niyo po? Parang sa accounting siya hindi sa media. So, then kayo media na that time. Kung ano lang. So nakarelate kayo doon sa sinabi nyo? Picture? Diba? Kumakanta ako lead on worship. Sample? May bukas ako eh. Pero yun, conflicts before, yun mahirap. Siyempre, mga immature pa, so, diba? paano nag-aaway ang iba kami mag-aaway. Same church? Oo, hindi nagpapansinan, gano'n. Hindi, medyo palaban yung misis ko eh. Kaya mo kausapin, bahala na. Ikaw talaga yung tutupi eh. Ewan ko, baka magkaiba kasi yung wife, kasi kami in a relation, in girlfriend stage pa lang. Yes. Siguro na-experience ko din yan yung parang, yung sinasabi ni Kuya Jay na ang hirap mag-serve pag may tampuhan kayo. Lalo na same church. Magbatiin na kasi kayo. Same day. Pero minsan, lalo na kung Saturday. Pero may mga pagkakataon dahil sa ministry, nagkakabati kayo. So yun, blessing nga. Pero alam ng mga tao sa paligid nyo na magkaaway kayo? Siguro yung mga tao lang nakakilala na meron. Pero lahat naman na kasama namin ngayon sa church, alam na na in relationship kami. Nafe-feel din nila. And yun din yung iniiwasan namin. Nung napag-usapan namin yun ni Grace na pag may tampuhan, as much as possible, wag nating ipaparamdam dun sa team. Kasi baka magulo natin yung mga aura, mga presence nila. Mamaya, hat na hat sila mag-serve. Tapos may mabitawan lang tayong, alam mo yun, baka makasira tayo ng service ng iba. Yeah. Huwag kayo magbatuhan ng equipment, no? Nababatuhan. Yung isa, lalabas na lang ng media room. Itatag mo siya sa Facebook. I think sa church media kasi kung pareho kayong nasa behind the scenes, wala masyadong makakapansin, 'di ba? Kasi nasa behind the scenes. Pero kung yung isa sa inyo nasa worship team siguro ganun na nasa platform na may kaaway, parang ang hirap. Diba? Meron ba doon tapos yung... Pag didilat siya, nakikita niyo yung kaaway niya. No? Hindi. O kaya pag lyrics operator ka, hindi pala lilipat yung grabe, huwag mong gagawin yung chef. Grabe. Wag. May tanong si Jefferson. Ano daw yan? Sabi niya, have you encountered a couple or people that are dating which is part of a ministry na once hindi na okay ang isa, hindi na rin magsaserve yung isa? I can say, hindi naman exactly ganyan, pero kumbaga, nakaka-apekto yung values ng isa doon sa isa. Gets ba? Kapag yung isa kunwari very passionate about ministry tapos yung isa hindi. Sa observation ko sana yung mas passionate ang nakakahawa doon sa hindi masyadong active, pero kadalasan kasi ang nangyayari yung kung sino yung hindi active, siya yung nakakahawa doon sa active. Ayun, so reminder din sa mga volunteers na kumbaga to really choose, be wise sa pagpili ng inyong magiging partner, kasi once na naging asawa mo, na yun eh. So, important talagang yung values ninyo align talaga. Gandang tip yan. Ako naalala ko yung may shoot ako na pinuntahan ng director of photography. Parang nakapwesto kami sa ibabaw ng, may parang, ano ba tawag doon, yung mga railings.
Basta yung camera namin sa taas ng parang stage. Parang ilang feet kami nasa taas. Kasi yung camera, si cameraman nakatutok siya sa baba. Importante yung shot eh. So yung ako, parang assistant ako nung director of photography. Nakahawa kasi in line with nakahawa dapat. So yung director of photography, intense yung moment. Seryoso yung shot. Pero may kausap lang siya sa phone. Parang bata, matanda na siya eh. Siguro mga early 40s siya. Tapos may kausap lang siya sa phone. Tapos nakangiti. Parang kita mo sa itsura niya. Yung pala kausap niya, yung girlfriend niya nandun sa baba. So parang inipit ko ako, hirap na hirap ako doon sa taas. Pero siya nakakasbay lang, nakangiti. Phone pa niya pala yung So nakakilig din siya. So nakaka-encourage din siya na you can have fun sa work. You can have fun serving. Lalo pag nandun yung mo, 'di ba? Yung girlfriend mo or yung pinagpe-pray mo or misis mo. inspired yan. Nakaka-inspire din siya. Yung challenge din doon is especially kung leaders kayo or serving kayo at tinitignan din kayo ng mga ka-team mo na as examples pagdating sa relationship. So, kumbaga, how you conduct yourself. Kahit sabihin mo na hindi private personal namin to. Hindi mo maiwasan talaga na tinitignan ka ng mga tao when it comes to that. And lalo na kung meron kayong mga younger people na important na to give them a good example. Yes. Maganda rin yun na encouragement kasi may mga taong nagche-check sa'yo. Diba? May accountable ka sa mga tao sa paligid mo. Kung hindi man mga leaders mo or mentors, mga younger people look up to you. So, kailangan mo ayusin. Merong mga churches na kunwari nagkaroon ka ng boyfriend or girlfriend. Ipapakilala talaga kayo sa Wow. sa church. May ganun eh. Kahit May hindi walk pa down the mag-asawa? Siguro meron. Wow. Parang betrothal yun. Pero sa amin, hindi sa amin yun Official na. hindi sa amin. Pero sa amin kasi, Ang galing, as far as I know, kapag engaged na, pinapakilala talaga. Para hindi daw i-break yung engagement. Sabi ni Ate Grace, sabi niya dito, si Lord ang palaging una. Kaya dapat hindi napapabayaan ang service dahil lang may alitan. Yan, Correct? Ang ganda mo. Uy. In relation dun sa question Thank you kanina. for reminding Prince. Pero may mga din kasi ito parang siguro sa mga youth ngayon na parang mas pag may in relationship na sila or lalo sa loob ng church, mas may mga youth na tinatago muna nila. Kasi takot. Kasi natatakot sila na baka... Pero bakit ganun? Yun nga po. Depende siguro sa relationship nila. Well, wala pa naman akong experience dyan. Pero sa mga nakikita ko sa experience based sa mga friends ko or kakilala ko, probably kasi baka bawal. Alam mo yun, kasi kaya kailangan na accountability kahit sa love aspect eh. Kasi pwedeng pinagbabawal na relationship or So, ayun, bawal. Papagalitan daw kasi. Ayun, papagalitan. Pagalitan. Nag-overthink, tama. Siguro may mga, yun nga din, may mga siguro pag when it comes, may kaagapay na, natatakot yung mga youth sa leaders nila kasi pag sinabi nila baka pagbawalan, baka i-reject, i-condemn, lalo na pag from outside church. Kaya nag-i-speak din no kung gano'n kayo ka-close eh. Ikaw pati leader mo. Kaya, ayun, i-treat natin yung mga siguro leaders natin as, accountability partner, person, leaders. I think it goes both ways eh. Kumbaga, Yes. syempre, understood na yun sa mga nakakabata na kung meron kang ganong fear or worry na kailangan mong itago yung isang relationship, definitely, merong something na ba't mo kailangang itago? So, either papagalitan or bawal. Ba't papagalitan? Kasi, siguro bata pa or siguro baka maapektuhan yung studies. Parang, no? Pero siguro, speaking from the older naman, na kasi ako na-observe ko to in some of the churches na minsan parang basta lahat, alam mo yun, yung bawal, yung parang ganun, yung ang mas naririnig ng mga
ng mga younger is bawal in a relationship instead of showing us what a healthy relationship looks like. Alam mo yun. So, merong mga churches na observation ko lang na merong mga churches na yung mga members doon na mga singles, they find partners outside of the church. Rather than kasi parang feeling ko lang sobrang strict and ang mas napapaano is yung mga bawal-bawal. Kaya parang alam mo yun, limited hindi na sila parang mahirap magkaroon ng relationship sa loob. So, tendency, hahanap na lang ako sa labas. Tapos eventually, pag naging kami, alis siya. lalabas na ako. Doon na ako. Okay. Yun ang downside. How about naman po yung mga masasabi niyo sa dinadala sa church? Dinadala sa church. Kunyari, ikaw. Yan yung evangeligaw. Yung dadalhin mo sa church para maging Christian. Anong masasabi niyo doon? I-build mo muna yung relationship nung dadalhin mo kay Jesus bago sa'yo. Yun siguro para for me. Inisip ko kung nagawa ko. Hindi pa naman. Wala pa ako nadala sa church na Ako tinry dalhin sa ibang religion. Parang iba yun. Tinry ako dalhin sa ibang religion. Iba yun. Siguro ako opinion ko dun na okay naman. I mean, hindi yung evangeligaw na. I mean, syempre, invite people. Kayo na. Kapag kayo na. Oo, dadalhin mo sa church. O yung nililigawan pa lang. Hindi, kayo prospect na. mo pa lang. Parang ganun. Kayo na. Pwedeng both. Ganyan, pwedeng both. Ganun. It's either ito. Pero siguro, dapat din. Siguro, mas okay, para sa akin mas okay kung meron siya magiging ka-accountable na ibang small group, hindi kayo magkasama doon sa small group na yun. And meron din siyang ibang friend na, kunyari, kung lalaki yan, lalaki, kung babae, babae. Para hindi kayo yung nagiging accountability partner ng isa't isa. Kasi paano kung nag-away nga naman kayo, di ba? Parang alam mo yun, yung testimony. Pero maganda doon kasi, yung importance talaga ng community na, yun, tama yun, na kung may, for example, girl ka, may nanliligaw sa'yo, isang test doon, dalin mo nga sa church kasi kung masusunog ba siya. Hindi, joke. Ay, grabe. Hindi. Kung alam mo yun, how he reacts, how he interacts with people, tapos makikita din ng mga taong nasa paligid mo kung anong feedback nila doon sa tao na yun. Kasi minsan, ayun nga, may mga bagay tayong hindi nakikita na nakikita ng iba. Sabi mo, say Jesus. Say Jesus. Say the name of Jesus. Deliverance na. Dahilan. Siguro. Sa akin okay din yun. Tapos doon na lang kayo, doon naman na sila ipag-date sa church. Di ba? At least nababantayan nyo. Di ba? Kumbaga, wag nating i-paint yung church na parang reason na itago ng mga tao yung alam mo yun, yung relationship. Coming from a pastor, that's a good advice kay Pat. Sabi nga ni Sir Jefferson Chavez Gomez, siguro before dalhin sa church, introduce muna sa small group para di siya ma-culture shock agad. And siguro rin, hindi lang sa church kung hindi family. Siyempre, wag naman. Ayaw nga pala, na may pamilya pala. Tama yun. Sa church agad. Bago. Diniretso sa church. Nga pala, may parents pa pala. Pero sana yung mga ganong situation, talagang pag dinala sa church, si Jesus talaga yung makilala nila. Alam mo yun. Hindi yung in-accept lang nila to dahil sa nililigawan mo. Kasi di ba may mga parang, ang tawag doon, yung messianic effect na ikaw yung nag-save doon sa parang ikaw yung nag-save kaya siya dinala sa church, 'di ba? Parang sinagot mo na siya bago mo pa. Siguro kapag nasa sitwasyon ka na nililigawan ka ng isang unchurched na tao, 'di ba? Lalo na kung hindi mo ka-faith, ganyan. So pray about it. Pero ano pa ba 'yun? Issue pa ba rin 'yun ngayon na kumbaga ikaw na Christian na open ka pa rin na manligaw or magpaligaw sa isang non-Christian. Uy, malalim na usapan to. Oo, kasi abangan nyo sa next episode. Usapan. kasi kumbaga
I think matagal na itong discussion sa church, lalo na pag mga kabataan, every Valentine's Day pinag-uusapan 'yan, 'di ba? Or ano. Pero meron pa rin bang ganun na nangyayari? Meron. Meron pa rin. Meron pa rin. Meron. Lalo na ngayon, may ano tayo ngayon, may LGBT tayo ngayon. Lalo, may dagdag factor pa yun sa ligawan. Reminder lang din na kapag pinapaalalahanan tayo ng mga discipler natin, ng mga pastor natin, wag tayong defensive. Oo, kumbaga pakinggan nyo rin kasi I think wala namang ibang desire yung mga leaders natin but our safety and health. Actually, na-experience po namin share ko na. Na-experience namin ni Grace na kausapin ng mga leaders. And Kausapin kayo? And for my experience, hindi siya nakakatakot. Hindi siya masakit, hindi siya nakakatampo kasi healthy yung ganun kumbaga tama yung sinabi ni Kuya Pat na may nakikita sila na na hindi mo nakikita, tapos i-share nila sa'yo, tapos yung mga kailangang iwasan, ganyan, advice ng kanila. And hindi yun pananakot, kumbaga they showing lang na mahal ka nila. May concern sila sa'yo. Meron kasing mga individuals na alam mo yun, kahit nasa church na sila, they are looking for love na that will fill them. Alam mo yun. I mean, sa tagal ko, sa ministry, may mga ganun pa rin mga young people. Youth ministry na ba to? Hindi, naging youth Okay yan, Tito Pat. Agree hindi kumbaga naghahanap ng love that will fill them kahit nasa church na, but they need to understand na ang Panginoon lang pa rin talaga and hanggat hindi yun nasosolve yung hole na yun sa puso natin, walang relationship na makakaano dyan makaka-fill. So see God. How do I accept him ba to my life? God is good. Yeah, galing. That's good. Okay, so paano naman yung mga single church volunteers? Anong magbibigay niyo na advice kapag who desire a godly relationship? Sakto, may nag-comment. Ganda ng topic na to ayos, asawang-asawa na ako Shout out kay Kuya Jel. Ano mabibigay niyong advice? Single po yan, mayaman. Ikaw ang target audience namin. Taga saan? Taga Mandaluyong. Itong message ko para sa tao na tago natin sa pangalang Belmar. Joke. Hindi. Single sa church na nagmi-minister, I think yung motive mo pa rin, and I think again siguro narinig natin palagi yung timing, yung season ng life mo. Ako nung nag-decide ako na mag-asawa, parang ilan ba? Parang 5 years into our relationship na bago ako nag-decide na mag-asawa. Na parang 5, 6, tama ba? Nalilito na ako sa time. Basta hindi kagad kami nag-decide na magpakasal. Parang ako kasi hinintay ko muna siya matuto magluto. Kasi ayoko mag-asawa na hindi marunong magluto. So, God work, nakapagtrabaho siya, natuto siya magluto, and natuto na siya, sabi ko, Lord, the Lord is moving. And kung nasa ministry ka, sa time ng life mo siguro, kung bata-bata ka pa, nag-aaral ka, sabi ng pastor ko, kung nag-ministry ka, galing mo sa ministry, pero bagsak-bagsak ka sa school, kawawa ka. So, priority pa rin talaga yung in the future, na anong gagawin mo sa future mo. Kahit gaano ka pagaling sa ministry, kung sa school mo, lagi kang bagsak, kawawa ka. Yeah. So mag-aral muna kayo mabuti. Galingan nyo sa school. Yes. Ayun nga lahat ng bagay may season. So, kung ikaw ay estudyante, ang season mo ay mag-aral, at kung yung pera na ginagastos mo galing pa sa parents mo. Yun. Sa akin hindi talaga siya for na reason na alam mo yun na magkaroon ng relationship. Kasi 'di ba totoo naman yun
yung pan-date ninyo, allowance na galing sa parents mo. So, sorry kung merong ganun, pero that's my personal Pero kung tatay mo si Manny, okay lang. pero yun nga, finish your studies first. Ngayon, kung nag-work ka na, hindi naman reason yun na agad. So, syempre, there's right time for relationship. And may nagturo sa amin before na in every season pursue God. Kasi Yes. as you are pursuing God, yung partner mo or babae or lalaki na nagpo-pursue din kay God dahil pareho kayo ng direction, magtatagpo din kayo sa huli. Ayun. So kasi pareho kayo ng pit stop kumbaga or ng direction na pupuntahan. So wag masyadong atat, wag masyadong nagmamadali kasi mahirap kapag pinilit. Ang ending parate nun heartbreak parate. So and surround yourself with community talaga. So have a small group, learn how to make friends. Yun. Ako, makinig kayo sa sinabi ni Kuya Pat. Yeah, agree. Tama. Guilty ako doon. No. Ano doon? Anong parte doon? Sorry. Guilty ako doon and tama yun na based on experience, mahirap makipag-date nang hindi mo pera. And tama, there's always a season for everything. Makinig po kayo sa sinabi ni Kuya Pat. Dahil ito po ay tama. Ikaw ang target audience itong podcast. Basta tinama. Basta guys, yun. Kung nag-aaral kayo sa mga kabataan, kung nag-aaral kayo, mag-aaral kayo mabuti. And wag niyong ipilit lahat. Wag kayong sumabay sa ikot ng mundo kung ano yung uso ngayon. And focus lang muna kay Jesus. Parang pinagsama mo lang yung comment namin tapos dinagdagan mo. Ako yung sa experience, guys. Yeah, thank you po sa mga sagot nyo, Kuya, kasi ako kasi kailangan ko ng mga advice na ganyan as a single NBSB. Ayan. So, NBSB? Ano yung BSB? No. NBSB? NBSB. NBSB. No boyfriend since birth. Ayan. Ayun. So, may dito may mga comments lang. Sabi niya, si Sir Johnson, sabi niya, dapat financially stable sa work. Saka na lang muna manligaw or mag-asawa. May question dito si JM, sabi niya, yung partner in life po ba ay inaantay or hinahanap bukod sa pinagpe-pray? Inaantay or hinahanap? Yeah, team hinaantay. Well, kung pinagpe-pray mo siya, inaantay mo siya. Kasi 'di ba, pag-pray mo kay Lord, si Lord naman magbibigay ng sign. Kasi kung hinahanap mo, well, ayun, sa akin. May season. Ayun, diba? Siguro siguro sa perspective ko, kailangan mag-effort ka rin. Hindi puro hantay. Dapat may gagawin ka rin na way para mangyari yun. Sa perspective ng isang lalaki. Lalo na kung may nagugustuhan ka tapos na. yung sa age ko rin, nung pinurso ko yung misis ko. Paano naman kung girl? Hindi ko alam kung sa girl. Siguro maghintay yung girl. Pero siguro kung girl ka, ganito comment, kung medyo matanda ka na and then you're looking for a partner. Siguro kung may mga nag-advise sa'yo na may mga nagre-reto sa'yo na mga godly people that you try, siguro may may value doon. Dapat makinig ka sa advice ng tao. Yung friendship talaga. Kasi you get to know the person. Kasi minsan paghanap mo agad yung girlfriend or boyfriend, nakabase ka madalas sa outward Hindi lang yung itsura, kung hindi yung outward, nakikita mo behavior and Pero the more you know the person, may mga bagay sa kanya na madidiscover mo. Na baka yun yung mga factor kaya ka ma-in love sa isang tao. Or ayun. Pero anyway, yung inaantay or inahanap, I think depende yan kung guy or girl. So yun nga sa guy, syempre guys. Hindi lang wag lang kayo magantay. You have to make a move kung meron. And syempre community pa rin, get advice from the people you respect and kumbaga yun, wag torpe. Uy. Ayos. Ako may isa pa akong question po, mga Chris. Eto, 'di ba? Paano kung ikaw naman yung tao na
alam mo yung, yung word ni Lord, di ba? Yung, talaga nagpe-pray ka about it, mag-wait ka. Then, di ba, ang purpose ng marriage is for you to serve together, di ba? Work together para sa glory ni Lord. So, paano kung may mga tao na iniisip nila na, nasa ministry naman, okay na yan. Pero wala kang feelings. Diba? Hindi ka na-attract. Pero parang sinasabi ng ni pastor o iba, parang yun nga, diba? Yung marriage ganun. So, paano kung may nanliligaw sa'yo na, kaya pastor's kid, ganyan, in the perspective of a girl, pastor's kid, okay naman siya, mabait talaga siya. As in, nakita mo yung buhay niya kasi ever since childhood, magkasama kayo sa church. Nirereto sa'yo. Uy. Meron bang? Asking, parang from a friend to. Yeah, from a friend. Hindi to sa akin, okay. Asking for a friend. Mami, daddy. Kahit hindi niya sa friend daw inask. po yun. Sorry. Friend lang Okay. po yun. Ay, ganda yun Eto kasi nga, ayun, mayroong nanliligaw pero wala siyang gusto. Wala siyang feelings. Pero okay yung guy. So ano masasabi niya doon? Parang, give ba niya ng chance? Parang, Ako, siguro kung ako sa kanya, assess niya yung sarili niya. Like, is she in the right age or anong status niya sa life? And what does she like or he or she likes in life? And kung nasa stage siya na okay naman magka-girlfriend, na okay naman yung parents niya, allow siya, I think give it a shot. Like, go on a date, get to know the person. Baka masyado lang siyang, nakafocus sa ibang bagay or ibang tao, kaya hindi niya nakita yung what this person brings in the table, parang gano'n. Meron kasing mga tao na naniniwala sa love at first sight. Yung parang pag nakita mo, yung dapat may maramdaman ka agad. Hirap. O kaya kung sino yung unang papasok sa Mag-i-slow pinto, mo yung mga ganun, Uy. yun na yung Paningin. Oo, may mga ganun Sakay sa kabayo. Slow mo. Pwede. Nakarinig na ako ng ganyan. Oo, di ba? Sakay sa kabayo. Lord, yung unang papasok sa pinto, yun yung mapapangasawa. Mga ganun Yes. pero yun nga kung walang feeling, wag pilitin. Mm-mm. Pero it doesn't mean na na isarado mo rin kasi again, start with friendship to get to know the person. Yes. So, importante pa rin talaga, ino-honor pa rin ni Lord para sa inyo guys na meron kang feelings sa taong yun. Na attractive ka sa taong yun. Ako, yes. Yes, sinusagot ko yan. Oo. Oo naman. Hindi, syempre, mahirap Kumbaga- i-judge kung, di ba, pag sa itsura kasi, baka sa itsura siya naka-base. Diba? Ano ba itsura? Patingin nga muna ako. Patingin nga, ilagay natin. Para malaman na yung hatol. Para yung mga audience na lang Hindi, mag-judge. siguro hindi porket Christian, okay na. Yes. Alam mo yun? Yes. Oo. Tama. Kasi parang minsan, Yeah, tama naman. yun lang Yes, lang yes. yung Kasi most of, standard. talaga, ang nasa checklist ng mga kababaihan Oo, na important Christian. yun. Oo. Oo, Christian. Love mo si Lord. Pero hindi ganyan. lang yun. Yes. Siyempre. Isa yun. Agree. Isa yun. Tama. Paano naman po kapag sa mga couples naman, mag-asawa na, how can couples serve together effectively in ministry? Sa amin, it works effectively. Magkaiba kami ng ministry. But yeah, it's good to have somebody na nakasama mo sa church, serving. Hindi yung attend lang kayo pareho. So, maganda rin may ginagawa kayo pareho sa gawain ng Panginoon. And mas mas meaningful yung pag-attend mo sa church. Pag ganun yung kapartner mo. Serve together effectively. Ngayon kasi nasa season kami na may baby. So, ang focus talaga ni Ate Net, si Zoe So, pero before the baby, we're serving together talaga. So, ayun nga siguro you look into your strengths and alam mo naman yun kapag magkasama na kayo, makikita mo yung strength ng bawat isa. And instead of conflicting with each other, you complement each other pagdating sa ministry. Compliment. That's nice. So, for example, sa amin, pareho kaming mahiyain ni Ate Net, pero siya yung mas relational sa mga tao. So, siya hinaharap ko parati. Hindi, pero yun nga kumbaga, we complement each other. So, you find something na, yun, complementary. Okay, ito na ang ating special segment ngayong episode na to. Tinatawag na
Dear BSC. Music, please. Okay. So sa segment na to, meron lang tayong ikukwentong mga konting situations. Sound Then, effects. after that, ano yung maa-advise na ating mga kuya dito sa gilid? Okay? Kuya Prince? Nagkaka-crush ako sa isang kasama ko sa media team. Ang bait niya at sobrang passionate sa ministry and we work well together. Pero, natatakot ako na baka maging awkward or magulo if I act on my feelings. Should I pursue this? Or, mas okay na iset aside na lang para hindi maepektuhan ang ministry. Set aside. Okay, next question. Set aside Ang mo bilis. yan. Next. Ganun lang. Kung ganyan ka magsalita, set aside. Para mabilis, set aside mo yan. Set aside. Season, aral, yan ka. Next. Tama. Yeah, pero hindi maiwasan yun na may crush. May crush. Crush is good. Actually, nakakapogi yung Yee! yung passionate talaga sa ministry. Kahit so Ganun yung passionate. so what do you do? Inspiration na lang muna. Mhm. Lalo na kung alam mo naman na, kung natatakot ka na baka maging awkward or magulo. At the first is, ba't ka matatakot? Kasi parang, Meron kasi iba na kapag inamin mong may crush ka doon sa tao, iiwasan ka na. Takot na sa'yo. Lilipat ng church. Grabe yung lumipat. Iba ng lugar pumunta next week, no? Paalam sa pastor. Nagpalipat na ministry. Meron tanong dyan, kung wala yung person na yun, may gana ka pa ba? Na mag-serve. dapat lang. Siyempre, si Lord, Nandyan Diba? na wala, dapat may gana ka. Yan. Yes. Pero yun nga parang iniisip ko gaano ba kalakas yung crush na yun na parang hindi ka sabi kasi dito na hindi maapektuhan yung ministry ba na Sobrang crush mo na apektuhan na yung ministry. oo na 'di ba grabe naman yun. Siguro talk first to your mentor or to your leader about that. Kaya important na meron kang yun nga someone that you na pwede kang mag-confide and kasi yun nga crush can be emotional and sometimes you make decisions na emotional. So, talk about it to someone, to your friend. Sana hindi ka rin gusto ng friend mo. Naging na. Naging love triangle Love triangle. Hindi. Pero yun nga, to your pastor, to your and get their advice. Ayun. Kasi sila nakakaalam ng relationship ninyo as friends. Next. So, ito yung next situation. Honestly, minsan sinasabi ko sa sarili ko na too busy ako sa ministry Kaya wala akong time mag-entertain ng love life. Pero minsan naiisip ko, baka naman excuse ko lang to para hindi ko harapin yung takot ko sa mga relationships. Sa relationship. So, paano ko malalaman kung tama yung priorities ko o ginagamit ko lang ba yung ministry as a reason to stay in my comfort zone? So, parang yung ministry, no? Parang Ginawang excuse. Ng mga nasaktan, ganun ba? Hirap Sino ba sagutin, nagpadala nito? Sabi ni Kuya Jel, entertain mo na lang ako letter sender. Sige, send ko sa iyo send ko sa iyo yung link ni Jelmar. Pero kung nagiging excuse na siya for relationship, hindi lang siguro romantic relationship, pero social life siguro. Hindi mahirap kasi na puro ministry lang na wala ka ng social life kasi merong mga tao sa church na kapag natanggalan ng ministry parang guguho na yung mundo parang ganun kaya we advise people or volunteers in church dapat meron kayong if possible meron kayong week sa church na nagpapahinga ka lang na hindi ka nagse-serve to receive sa words and to spend time with community kasi I think yun yung mas important so kung nagiging excuse yung lalo na sa mga church media behind the scenes so hindi ka natago ka nasa room ka or nasa and an excuse to interact with people
I think ano na yun. Yeah. Hindi na And the best, healthy. yeah, and the best makakasagot niyan, ikaw rin mismo di ba? Kung alam mo na kung ginagawa mo lang yung ministry dahil you're trying to avoid people, you don't want company, you don't want relationship. And assess mo sarili mo kung nasa tamang age ka na, you're stable, you have a job, and it's about time. Ikaw makakalam yan siguro baka hindi pa nakita yung para sa'yo talaga. Saka you need to assess din yung mo, how you interact with people. Kasi merong iba na ayun nga, sobrang active sa ministry na hindi na develop yung yung social intelligence, parang ganun, how to. Walang interpersonal skills. Oo, kaya parang pag nag-interact sa opposite sex, tingin tuloy ang weird or kasi hindi na nasanay. Hindi nasanay. Kailangan niya umatin ng mga Ayan. training, yung mga conversation starters na. Tanongin mo agad. Anong best conversation starter? Sis, anong favorite mong number sa electric pan? Yun, gabas yun. Ayun yung... Hindi, siguro kung ganun ka ng age, siguro attend ka ng mga dating events sa church, mga Valentine's event, usually may mga ganyan singles event. Young Adults Ministry. Attend ka. Sabi nila, Young Adults Ministry daw, dating app. Dating app na ministry, pero joke lang yun, guys. Okay, talas. May feelings ako para sa isang taong kasama ko sa team, pero unfortunately, hindi mutual. Ang hirap kasi lagi ko siyang nakikita, tsaka nakakausap dahil sa ministry. Ayoko namang maging awkward, pero ang sakit din minsan. Paano ko ito makahandle? Paano ko makahandle nang hindi naapektuhan ang heart ko sa pagsaserve? Sakit niyan, bro. Quit na. Joke lang. Quit na daw, grabe. Joke lang. Hindi na quit. Bro, ang sakit niyan, bro. Nagtapat na ba siya? Mukha. Hindi May feelings ako sa isang... Yun lang. Tatorpe o nahihiya. Itry mo ipagtapat. So, yun ang unang step. I-confess mo. Try, di ba? Try mo muna. Pero syempre dapat handa ka. Mamaya. Kung anong... Second week nyo pa lang sa ministry, ganyan na agad nararamdaman mo. Patagalin mo naman, mga 3 weeks naman. Masyadong soon yung 2 weeks. Kung hindi mutual, ayun nga, huwag pilitin. Sa umpisa, naalala tuloy ako. Pero sa umpisa, masakit. Alam ko yun. Pero wag, alam mo yun, wag masyadong magpadala. Damdamin, alam mo yun, that's part of part of life. Kung sa tingin mo na na siya talaga yung gusto mo, siguro timing, season, baka hindi pa ngayon, pero not now means never. Uy. Wag mawala ng pag-asa. Sabihin mo kayo legit para gawin nating excerpt. Ulitin ko lahat. Kung hindi man ngayong week, baka next week. Hindi, pero yan. Maturity rin. Baka maturity mo rin sa faith. Baka hindi ka pa mature sa faith. Kasi kung bago lang kayo na nagkakrush ka agad or tapos naapektuhan agad yung ministry mo. So, baka it means na hindi ka pa talaga ready for that stage ng relationship. So, yeah. Maginahinay din. Siguro pag yun kung papasok ka talaga sa isang pursuit, hindi pa nga relationship yung manliligaw ka pa lang, siguro ihanda mo na yung sarili mo. Hindi na mabasted kung hindi ano man yung outcome. Yes. Ito yung mga non-negotiables. Yung relationship ko sa Lord, yung ministry, yung mga ganun ba. Grabe si Jelmar. Red flag daw sa Red flag daw sa crush. Pag hinahanap daw yung 2 Timothy sa Old Testament. Grabe ka, Jelmar. Pangalawang beses. Sino ba yan? Hindi lang red flag yan Kapag tinututok yung mic kapag nagsa-soundcheck. Ay, Jelmar. Dapat pala, Jelmar, nag-guest ka dito ngayon. Siguro ang daming hugot ni Jelmar. Okay, so intermission muna. This podcast is powered by Asia Pacific Media. We are a media ministry based in Ortigas Center here in Pasig City, whose mission is to advance the gospel by empowering Christ followers to use media and technology effectively. So follow nyo kami guys sa aming Facebook page, YouTube page, and we also have TikTok. And syempre, join kayo sa aming Media and Ministry Forum group. And also, don't forget to follow us on Spotify. And mag-comment din kayo doon. Okay? Okay, wrap up na tayo. Yung magiging partner dapat nagko-compliment kayo.
So, hindi yung puro conflict lang. Nagko-complement, you mean? Nagko-complement. I mean, yung skills na meron kayong unity, nagja-jive, Yes. nagsising, Lalim ni Prince. ganun. Tsaka, yung every season, kung may season ng study, focus sa study, Yes. may season ng working, and darating yung season of love. Yes! Tama. And always, compliment. dapat, laging sentro pa rin. Si Jesus pa rin yung sentro ng every Parang ang lungkot mo naman, Prince. Yun lang po. Thank you! Seryoso Yes. si Prince masyado. And para naman sa mga nasa waiting season, like me, i-enjoy nyo lang yung pagsiserve nyo kay Jesus sa mga respective ministries nyo. And mag-socialize kayo, di ba? Build friendships. And syempre, yung intention na mag-build friendship connections. Hindi parang makipag-friends ka lang dahil gusto mong magka-jowa or what. So yun, above everything nga, di ba? Lahat ng ginagawa natin, ginaglorify natin si Lord, even in pursuing a relationship. Sige ako, yun, again, may season ng lahat. So, sabi rin sa Timothy, 1 Timothy, sabi, let no one despise you for your youth. Set an example for the believers in speech, conduct, love, faith, and purity. So, kailangan maging example ka rin. Pakita mo kahit kung kabataan ka na init na magkaroon ng relasyon, maging example ka muna sa people around you that you can handle. Huwag ka mainggit kung nakita mo yung mga kaibigan mo sa school, may mga boyfriend, girlfriend na hayaan mo lang sila. Huwag kang magpa-apekto na kahit huwag ka rin magpasar na na nandun sila sa season ng life nila kasi parang ayusin mo muna kung nasaan ka ngayon. If you're a student, again, galingan mo. Yes. Kasi kapag ginalingan mo dyan, you have a better chance in the future to find the suitable partner for you. Diba? Pag in-honor mo yung parents mo, yung pag-aaral mo, I think the Lord will definitely help you sa paghanap ng right partner. Diba? Ganda. Nasa Old Testament yung 1 Timothy 9. Yeah, sa akin yun nga, pursue Jesus in every season. Hindi lang kapag single ka. Kahit married ka, kahit sa lahat ng bagay. Kasi pag si Jesus yung first, it shapes the things you do and the things lahat ng pati values mo. So as you pursue Christ, mamimit mo rin yung tao na as passionate and as pursuant sa Panginoon sa nakatulad mo. So gaya na nung nasabi na, there's a season for everything talaga. Yes. Yeah. Dang, ayos. Okay. So, today's conversation reminds us that love and ministry can go hand in hand when done with wisdom, patience, and faith. So, whether you're a single, dating, or married, God calls us to pursue relationships that honor Him and strengthen our ministry impact. Yes. Sabi nga sa Ecclesiastes 4:9-10, two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. So, mga ka-Black Shirt Crew, let's take this as a challenge to build relationships that encourage, support, and reflect Christ's love. Whether in friendship, dating, or marriage, love in ministry should always point back to God's greater purpose. Okay, so sa lahat ng mga church creatives dyan and volunteers, continue na lang mag-serve with love and trust kay Lord na yung mga plano niya ay maganda even sa ating mga relationships and ministry journey. Again, Yun, salamat sa lahat ng Bryce. nag-comment sa Yes, Media Ministry thank you Forum po. and nag-join sa atin live. And tuloy-tuloy yung Thank you. conversation natin Yes. about love sa MMF. Magpo-post kami ng mga discussion questions pa doon. Leading up Disclaimer to pala, hindi kami naman super experts sa love. Yeah. Ano lang, kanya-kanyang experiences. Yep. lang Based from on our experience po. heart. Oo. Yes. So, sana na-enjoy nyo yung episode natin Yeah. today. Yeah. So, again, ako po si Chevy. Ako si JR. Ako si Prince. So, thank you po sa Ako si pakikinig sa Black Shirt Crew. Thank you. Podcast. Salamat everyone. See you. Hi! Thank you for listening to the Black Shirt Crew podcast. Tuloy natin ang kwentuhan. Join our Facebook group community at Media and Ministry Forum. Kita-kits!